Sino ang madalas tamaan ng pagtaas ng protina sa ihi? Mga mami, mga daddy, lola, lolo. Itong ano ito ay para po ito sa ating lahat. Pakinggan niyo po at sundan niyo po ang aking video. Ito'y napakahalaga tungkol sa ating kalusugan. Welcome back sa aking YouTube channel. Bago yan, ako pala si Juliet Alcera, isang licensed LPT, professional teacher, ang inyong kaalamang pangkalusugan o naghatid sa inyo ng herbal tips at nagpapaalala sa inyo tungkol sa ating kalusugan. So guys, bago po yan, please subscribe my channel. And then, kung nagustuhan niyo ang aking video, paki-share naman at pa-comment sa baba. So narito, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ihi, ang protina sa ating ihi. Sino ang madalas tamaan ng pagtaas ng protina sa ihi? Una, yung may diabetes. Ang mataas na sugar ay unti-unting sumisira sa kidney filters, kaya tumataas ang protina. So yung yung mataas ang sugar, yung mga diabetes, ingat-ingat po tayo, no? Narito na po ang tips na hinatid ko sa inyo upang mapaghandaan at mag-ingat-ingat po sa kinakain. So pangalawa, yung may high blood pressure. Naku, isa po ako diyan. Yung may high blood pressure po, ang pwedeng tamaan nito. Pinipiga ng mataas na pressure ang kidneys hanggang magkaroon ng leak ng protina. So yun, kapag ikaw may high blood, ay pinipiga ng mataas na pressure ang kidneys natin hanggang sa magkaroon ng butas, magkaroon ng butas ang ating protina. So, pangatlo, madalas kumain ng maalat at processed food. Ay nako, kaya tayo nagkakaroon ng UTI, kidneys, o ano pa man yun, naging acute na. Kasi yung may mga tao na mahilig kumain ng mga chicheria, mga maaalat like tuyo, ginamos. Hindi ko po alam kung ang tawag sa Tagalog yung ginamos, and then yung soft drinks. Naku po, iwas-iwasan po natin yan para hindi po magkaroon ng leak ang ating protina, yung hindi magkaroon ng maraming protina ang ating ihi. Dahil sa sobrang asin, sobrang trabaho ang ating kidneys, protein leakage. So, dahil sa sobrang napadaming kain natin ng mga asin, ng mga maaalat, mas marami ang trabaho ng kidneys natin tapos hindi makayanan, magkakaroon ng protein leakage ang ating kidney. So, pang-apat, kulang sa tubig araw-araw. So, dapat, pag mahilig ka sa mga maalat, hindi lang sa mahilig sa maalat, kung hindi ka man mahilig sa maalat, yung ulam nyo is maalat ang pagkatimpla, ay dapat po maging more on water po tayo. Water therapy. So, kahit anong gawin, kahit anong galaw, anong oras, tubig po talaga ang kailangan sa ating katawan. So, kung kulang sa tubig araw-araw, kapag dehydrated na, nagiging concentrated ang ihi, mas madaling lumabas ang protina. So, dapat talaga more on water tayo para hindi magkakaroon ng hindi tayo ma-dehydrate, kasi pag na-dehydrate tayo, magkakaroon ng concentrated ang ating ihi, na madaling lumabas ang protina. So, panglima, mahilig sa pain relievers, Mahilig sa pain relievers like paracetamol, Biogesic. Halimbawa, sumasakit lang yung ulo natin, nagpapabili agad tayo ng Biogesic, lalamigin lang tayo, akala natin trangkaso, nagpapabili agad tayo ng paracetamol. Huwag po yan. So, dapat recommended talaga ng doktor, diba? Kadalasan sa ibang tao, pag nagkakaroon lang ng kunting karamdaman, sakit ng ulo, nilalamig, nagpapabili agad sa sari-sari store, sa grocery ng mga pain reliever. So, bawal po yan. Nagkakaroon po ng leakage ang ating protina. Kung madalas, mahilig sa pain relievers like paracetamol, Biogesic, kung madalas at matagal
nakakapinsala sa ating kidney. So, halimbawa, kung matag 1 taon ka na umiinom ng pain relievers, na kunting ano dyan, umiinom ka niyan, yun nakakasira din pala sa ating kidney, ano? Meron akong kilalang tao na ganyan ang ugali, no? Na pag sakit-sakit lang ng ulo, inom agad ng mga pain reliever like by GC. Ang gamot lang yan is, sabi nila, pag sumasakit daw ang ulo, kulang daw lang yan ng tubig. So, kailangan more on water talaga. Subukan nyo pag sumakit ang ulo nyo, inuman nyo lang ng warm water o maraming tubig. Mawawala yung sakit ng ulo natin. Effective po yan kasi nagawa ko na po yan. Kasi ako lagi sumasakit ang ulo ko. And then number 6, my family history ng kidney disease. So, kung talagang sa family histories talaga, hindi talaga natin yan may iwasan kasi nasa lahi pala yun. So kung ganon, ingat-ingat na lang din po tayo, mas mainam na iwasan ang mga bawal na mga pagkain, ano? Iwasan, yung mga bawal na inumin, iwasan yung mga bawal na pagkain like noodles, maalat na chicharia, soft drinks, tuyo o ginamos o ano pa man yan. So, kung nasa history man natin yan, ano, mas sensitive ang kidneys kahit bata pa. Nako, pag family history pala, kahit bata pa pala, kung may family, kung nasa lahi ito ng pamilya, madaling tamaan. Bata pa lang, nararamdaman na yan. So dapat iwas-iwas na lang po sa mga bawal, alagaan na natin kalusugan. So, yun lang. Bago po ako magtapos sa aking sa video ito, nais ko po magpasalamat sa aking mga supporters. Kahit maliit pa lang po ang aking subscriber, pero hindi po ako nila iniiwan. So, thank you guys. Salamat nanay, tatay, mga mema, mami, kuya, and brother. Itong video na ito ay para po ito sa inyo kung paano natin pangalagaan ating sarili at inahatid ko po sa inyo ang kung ano ang kahinatnan kung hindi tayo sumunod o mag-ingat, no? O ika nga sabi ng health is wealth. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Pa-subscribe naman po and comment and share.